Hey guys, mayroon lang akong i-share sa inyong aksidente sa daan habang ako ay kumukuha ng video sa Sandstorm kanina. Katatapos lang namin kumain sa isang Pinoy restaurant sa Nasim sa may Saba Street. Paglabas namin sa restaurant, namataan kong sandstorm. Since matagal na akong gustong makakuha ng video ng sandstorm, pagkakataon ko na kaninang kuhanan. Yun. Sa makatuwid na kuhanan ko nga, sa pagka-video ko ng sandstorm, nakita kong may umaatras na kotse, pero binaliwala ko yung kasi nga ang objective ko ay yung sandstorm. Ngunit narinig ko na lang na may malakas na tunog ng preno at yun nga may kumalapit. So nung kami ay pabalik sa industrial, nadaanan nga namin yung aksidente at yun nga ang involved ay yung dalawang kotse na nasa video na ito. Disclaimer po tayo, wala pong intensyon ng video na ito upang siraan ng bawat isa, kundi ito ay isang paalala o impormasyon lamang sa mga nagmamaniho sa daan at sa mga nanonood ng video ko ngayon na doble ingat palagi. Ngayon guys, i-share ko sa inyo anong mga precaution o control measures upang maiwasan ang mga ganitong klaseng aksidente. Shout out po muna sa aking kasama na si Gerald. Pangalawa, kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, paki-like at subscribe po upang maging updated kayo sa aking mga i-share na incident recalls at mga precautionary measures. Dahil ngayon sisimulan ko pong i-share ang mga natutunan ko sa aking profession. So let's go na po sa ating topic kanina kung ano ang mga dapat gawin upang maiwasan ang ganitong pangyayari. Sabi ko nga kanina, habang kumukuha ng video sa Sandstorm, nakita ko yung coaching umatras. Simple lang po ang aking kasagutan. Dapat hindi po siya umatras ng ganong kahaba. Simple lang. Kung hindi ka atras, walang aksidenteng mangyayari. Okay? Kasi ang haba ng inatrasan niya. Kung hindi ka pamilyar sa lugar dahil nalagpasan ang sadya mo, dapat ay sundin mo ang ruta pabalik sa lugar na pupuntahan mo. So kung hindi ka pamilyar at meron namang daan para pabalik doon, huwag kang umatras. Sundin mo yung ruta pabalik doon sa pupuntahan mo. Iwasan lagi ang mag-shortcut. Yung shortcut madalas talaga mataas ang probability na magkakaroon ng mga aksidente. Kung katulad niyan ay sandstorm, dapat munang huminto sa tabing daan. Kung pwede, huminto ka muna sa tabing daan. Lalo't kung mahaba na yung lagpas mo doon sa pupuntahan mo. Doon naman sa bumunggo o kaya yung nag-impact doon sa umaatras na kotse, ano ang mga dapat gawin o precautions? Speed. Number 1 talaga ang speed sa mga road accident, yung speed. Kaya dapat po dahan-dahan ang pagpapatakbo kung saan ang daan na hindi po highway. Hindi po highway yun eh. Isang kalye lang yun. Okay, at kung lalo na poor visibility, yun nga sabi ko ay may sandstorm. Konti. Tapos maging familiar sa mga traffic signs. Number 1 yun kasi sa pagkakaalam ko 50 lang, 50 kph lang ang pahintulot or kaya yung warning signs doon sa kalsada na yun. So meron din pong environmental factor na involved dito. Ano po ba yun? Kahit po ay weekend at alanganing oras, dapat hindi maging kampante. Ingat at dandahan pa din ang pagpapatakbo dahil alam nating walang gaanong tao o sasakyan sa daan o kaya sa kalye. Biyernes kasi ngayon, so weekend. Pag weekend, syempre, so clear yung kalsada. So pagkakampante ka, dahil clear ang kalsada, akala mo walang mga sasakyan o kaya mabilis kang patakbo. So yun, iwasan natin yung mga ganon. So yun po guys, ang incident recalls na naaktuhan namin kanina. Ulitin ko po, kung meron po kayong natutunan, paki-like mo na rin ang video na ito. Okay? At paki-subscribe na din kung hindi pa po kayo nakasubscribe. Pangalawa, kung may nais po kayong i-share na suggestion o dagdag bawas sa sinabi ko, huwag po kayong mag-atubiling mag-comment below. Maraming salamat po sa panonood.